Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay napupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagdiriwang po natin ngayon ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculada Concepcion. Sabihin nyo nga po, Immaculada Concepcion. So yung immaculate, no? Immaculate kalinis-linisan. No, ito ay isa sa 4 na dogma patungkol kay Maria na ipinapaalam ng simbahan at idinideclare ng simbahan na dapat nating sampalatayanan, bahagi ng ating paniniwala na si Maria ay ipinaglihi ng walang kasalanan. Na sa sinapupunan pa lang ng tiyan ng kanyang ina na si Ana, si Santa Ana, ay pinuspos na siya ng Espiritu Santo,
pinagkalooban ng biyaya na siya ay hindi madungisan ng manang kasalanan na dulot ng pagsuway ng unang tao. Dahil si Maria ay inihahanda para sa katuparan ng pangakong kaligtasan na ipagkakaloob din ng Diyos. Ang kanyang magiging anak ay anak ng kataas-taasan, kaya't nararapat lamang na yung vessel, yung paglalagyan, yung sinapupunan na paglalagakan nitong sanggol na si Jesus ay maging malinis. Kaya nga, bukod kang pinagpala. No? Blessed are you among women. At sinabi din ng anghel, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay pinagpala para maging ina ng anak ng Diyos. Ganon kahaba, no? Ganon katagal sa oras at panahon ng tao. Nasa simula't simula sa aklat ng Genesis ay doon na rin nagsimula ang plano ng Diyos na mailigtas ang tao. Kaya kadalasan po, kung papansinin po ninyo, ang ating kasalanan nagsisimula lagi sa pagsuway. Yung disobedience. Yun hindi yung kung sa unang pagbasa narinig natin yung pagtuturuan, no? Tinuro nung lalaki yung babae, tinuro ng babae yung ahas, turuan. Pero hindi doon no? Ang kasalanan na pumasok ay kasalanan ng pagsuway. Kaya po, 'di ba, kapag nagdadasal tayo ng Angelus, yung orasyon sa mga matatanda dito, no? Hindi ko alam kung bakit napabayaan natin yung ganitong paalala na kapag naririnig natin ang kalembang, ang pagkalembang, tanda uhudyat na tayo po ay mag-uurasyon, tayo po ay magdarasal. Kaya mula doon sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, yung kwento tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy na gumagawa ng paraan ang Diyos ng mailigtas ang tao, samantalang ang tao patuloy din sa kanyang pagbagsak, patuloy sa pagsuway, kung kaya't maraming problemang pinagdaanan o pinagdaanan. At pagkatapos nun, dito sa puntong ito, nang sabihin ni Maria sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon, huminto ang oras, huminto ang kwento, dahil ito na yung pagsisimula ng bagong kabanata ng kwento ng kaligtasan. Kaya tayo humihinto. Pagkalembang, hinto tayo, magdarasal. Inaalala natin yung pag-anunsyo o yung announcement ng anghel kay Maria at inaantabayanan natin, susunod ba si Maria? Sasagot ba si Maria? At sa dulo, sinabi, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Diba? Napakaganda ng kwento ng ating pananampalataya. Tapos ang kwento ng kasalanan ng tao na pagsuway, ngayon ay dahil sa pagsunod ni Maria, nagbuklat tayo ng bagong kabanata ng ating pong pananampalataya. Sabihin niyo nga po, Salamat Maria. Hindi ito naging madali para kay Maria, pero ito kasi ang biyaya ng Diyos para kay Maria. Biyaya ito Yung mapili siya na maging ina ng Diyos, yun ay isang napakalaking biyaya na may kaakibat na responsibilidad. Sabihin niyo nga po, biyaya. Sana po makita rin ninyo, kasi ang pagdiriwang natin ng kapistahang ito o dakilang kapistahan ay hindi lang basta magdiwang tayo, kundi tayo rin ay mapaalalahanan. Nakatulad ni Maria, tao din siya.
dumaan sa kung anong pinagdaraanan natin, marahil may mga pagkakataon din na gumagawa ng paraan, nagtatrabaho para may makain din. Tao din siya at nanatili siyang tao. Hindi siya ginawang Diyos dahil lamang siya ay ina ng anak ng Diyos. Nanatiling tao. Pero kinaya niyang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kinaya niya na ang plano ng Diyos ang mangyari sa kanyang buhay at hindi ang kanyang plano. Diba sabi sa Ebanghelyo, nakatakda na yan ikasal kay Jose? Plano yan. Pinaghahandaan na nila. 1 taon niyang pinaghahandaan. Pero ngayon biglang sumulpot ang anghel, ito ang plano ng Diyos. Yan ang biyaya niya. Sana makita din natin kung ano ang biyaya na ipinagkakaloob o ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Sa inyo po ng mga nanay, sana makita ninyo, yan ang biyaya sa inyo ng Diyos. Maging ina. Hindi ko alam kung anong naging ang inyong mga anak. Pero biyaya yan ng Diyos. Sa mga tatay, biyaya ng Diyos na kayo ay ginawang ama. Kung ano man tayo, ano man ang katayuan natin, sana mas mag-focus tayo dun sa biyaya na ibinigay sa atin. Ang biyaya ng Diyos, sabi nga, ay hindi lang sa usapin na yumaman ka, iniyayaan ka ng Diyos. Marami kang pera, marami kang naipundar, marami kang material na bagay. Yun yung nasa isipan natin na biniyayaan tayo ng Diyos. Pero may mga bagay na hindi mo makikita. May mga bagay na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung buhay natin, biyaya ng Diyos. Yung panibagong taon, sa bawat taon ng buhay natin, biyaya ng Diyos. Anong meron si Maria? Si Jesus. Nung sabihin ba ng anghel kay Maria, ikaw ay maglilihi, magiging ina ka ng anak ng Diyos? Kasunod ba nun, umulan ba ng ginto? Umulan ba ng maraming pera? Bumagsak ba sa langit ang maraming kayamanan? Hindi. Kasi hindi yun. Yung nasa kanya sa Jesus, yun na yung pinakamahalagang biyaya na mayroon siya. At yun yung patuloy niya namang ibinibigay sa atin. Si Jesus. Nga lang, hindi ko alam kung Jesus ba ang gusto natin o pera pa rin ang gusto natin. Yung kaya tayo nagnunubina, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagdidibusyon para sa pera na naman. Maraming pera. O yung iba sa inyo, gusto pa rin bumata, tumeksi, gumanda, gumuwapo. Wala na eh. At hindi mo nga kakailanganin. Kung nasa atin si Kristo, hindi mo kakailanganin yung mga iniisip mong mga bagay na dapat mayroon ka para maging masaya ka. Tinagawa yan at ipinapakita yan sa atin ni Maria na nanatiling simple, nanatili sa kanyang kababaang loob sa pamumuhay ng may kasimplihan at sumusunod sa utos kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya at para sa kaligtasan ng lahat. Tingnan niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Nasa sa atin na yan, no? Yung disposition mo sa buhay, no? Kung tingin mo ba hindi ka pa rin pinagpapala, hindi ko na alam. Pero nakakatiyak tayo, dapat pinagpala na tayo ng Diyos, kaya maging masaya tayo sa ating buhay araw-araw kasama si Maria. Amen?